Praise the Lord, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin at naririto na naman tayo sa Bible study natin para tayo po ay maturuan po ng mga banal po na salita ng ating Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Pwede po bang pakaway kung naririnig niyo po ako? Praise God. How about dyan po sa pagbilaw? Okay, klaro po ako on your end. So, bago ko po ihayag ang salita ng Panginoon, pwede po bang samahan niyo akong muli sa isang maikling panalangin? Hallelujah! Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito na kami po ay muli natipon sa iyong paanan, Panginoon, para po matuto, para po maiwasto ang aming mga buhay, para po malaman po namin ang mga napakagagandang plano niyo po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At Lord, hinihiling po namin na ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan, ipaunawa po sa amin sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, O God, ang aming pag-aaralan at gawin mo pong matabang lupa, Panginoon, ang puso ng bawat isa, O God. At Lord, tulungan mo kaming mag-focus po para mapakinggan po namin ng buo at tama ang iyong mga salita, O Lord. Gamitin mo lang ako bilang instrumento mo, Panginoon. Wala po akong kapangyarihang makapagligtas at magsaayos ng buhay ng bawat isa. Pero ikaw, Panginoon, na aming sinusunod at sinasamba, O God, ay siyang may kapangyarihan, O Lord, para itama ang aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, praise the Lord. So, isang magandang umaga pong muli sa ating lahat. At ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay pinamagatan ko po na the God who formed you can transform you. Ang Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin ay kayang-kaya po niyang ayusin, kayang-kaya po niyang baguhin, kayang-kaya niyang iwasto at itama ang buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo po mga kapatid, ang Panginoon po siya ang lumikha sa atin. Hindi po tayo putok sa puno o kaya ano ba yun? Galing tayo sa pinagbiyak na kawayan, something like that, yung mga sinasabi nila, no, galing ka sa bato, naianod ka lang, o kaya galing tayo, ang pinakagrabe, is yung galing tayo sa unggoy. Hindi po mga kapatid. Okay, kung babasahin po natin yung Bible, makikita po natin na ang tao po ay nilikha ng Diyos. At alam niyo po, ang paglikha po ng Panginoon ay sinambit niya lang, sinabi niya na magkaroon sana ng liwanag, let there be light, and there was light. Nagkaroon nga ng liwanag. Lahat ng mga bagay dito sa mundo ay nilikha po ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagbigkas ng kanyang salita. Pero pagdating po sa paglikha ng tao, ay namumukod-tangi po ang tao. Napaka-special po dahil ang ginawa po ni Lord, hindi niya lang sinabi na, let there be man, and there was man. Hindi po. Kundi ang ginawa niya, humakot siya ng lupa, kumuha siya ng putik mula sa lupa at pinorman niya ito na tao at ginamit niya yung kanyang kamay. Napaka-special. Kaya yung katawan po natin, mga kaibigan, ay masterpiece po ng ating Panginoon. Kaya wag po nating babaguhin, Huwag nating ililipat yung kilay natin sa mas mataas, Minsan pinanggigigilan natin yung ating mga kilay. Sige, bunot, tapos naubos na. Ayan, itataas na lang natin dun sa taas. Kung saan po nilagay ni Lord, dun na lang. Kasi yun yung plano ng Panginoon. Amen? So, yung buong katawan po natin ay masterpiece po yan ng Panginoon. Kaya kung titignan ninyo, bakit kaya hindi na lang, paano kaya kung dalawa ang bibig, Isa dito at saka isa dito. Ang pangit naman. O kaya yung tenga dito niya nilagay. Diba, ang pangit naman? Napaka-perfect ng formation ng ating face. Bakit kaya pantay yung ating mata? Bakit kaya hindi diagonal yung paglagay ng Panginoon sa mata natin? Kasi ang pangit. Ang lumikha po sa atin, napaka-perfectong God. At kaya yung katawan po natin ay perfecto din po na ginawa ng ating Panginoon. Kaya special po. At ang isa pang special na ginawa ng Panginoon sa paglikha niya sa tao, hinipan niya yung tao, ibinigay niya yung kanyang hininga mismo para maging tao, para mabuhay yung taong yun. Yung hininga mismo ng Panginoon ang kanyang ibinigay. Kaya napakaganda po ng plano ng Panginoon. Napakaganda po ng purpose ng Panginoon sa buhay ng tao. Pero alam po natin na nagkasala po ang tao na nilikha ng Panginoon. At mula po noon, yung disobedience po nila Adan at Eva ay nagpatuloy hanggang po sa salinlahi, hanggang po sa generation na ito at hanggang pa sa ano pang generation na marating natin na wala pa ang ating Panginoon. So, nagkasala po ang tao.
At ang destinasyon po ng mga makasalanan, ang kabayaran po sa kasalanan, sabi ng salita ng Panginoon, ay kamatayan. Tayo pong lahat ay patungo sa impyerno. Ang kamatayan po mga kaibigan, hindi po yung kamatayan na mamamatay yung katawang lupa natin, ililibing. Hindi po. Ang kamatayan po na tinutukoy ng Diyos na kabayaran sa kasalanan ay yung pagkakawalay po natin sa Panginoon. Yung wala po tayong connection sa Panginoon, yung hindi po tayo kilala ng Diyos, yung hindi po tayo konektado sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung destinasyon po natin ay hindi sa kaharian ng Diyos, kundi sa kaharian ng demonyo at wala pong iba, kundi ang impyerno. Doon po tayo lahat papunta dahil sa ating pagiging makasalanan, paulit-ulit na pagkakasala. Pero salamat sa Panginoon dahil sa awa, habag at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, binigyan niya tayo ng pagkakataon para maitama ang lahat ng bagay dito sa ating mga buhay. Kaya dumating po si Kristo, namatay siya sa cross para iligtas tayo at siya ay nabuhay muli para gampanan ang mga pinangako niya sa bawat isa sa atin. Pero ang tao, kahit na ganun ang tindi ng pagmamahal ng Panginoon, ay patuloy na nagkakasala, paulit-ulit pa rin na tumataligot sa ating Panginoon. Kaya meron siyang mensahe sa isang alagad niya, sa isang propeta, si Jeremiah. Sabi niya kay Jeremiah, dahil yung mga Israelites, yung mga ninuno natin, yung mga tao ng Diyos in the Old Testament, ay paulit-ulit na nagkakasala sa ating Panginoon. At sabi ng Panginoon kay Jeremiah, pumunta ka sa bahay ng isang magpapalayok dahil mayroon akong mensahe na gustong sabihin sa iyo, na gusto kong ipasa mo at ituro mo sa mga tao. Pero hindi ko sasabihin, sabi niya, dahil gusto ko na makita mo yung mensahe na gusto kong iparating sa'yo. So, hindi sinabi ng Panginoon by words. Hindi niya basta binilin si Jeremiah na gusto ko, ganito ang sabihin mo sa kanila. Hindi. Gusto niyang makita mismo ni Jeremiah kung ano ang mensahe ng Panginoon. Alam niyo po kasi ang tao, kung hindi natin nakikita, hindi natin pinapaniwalaan. Kung salita lang, wala, salita lang yan. Hindi ako naniniwala kung hindi ko makikita. So, talagang alam ng Panginoon. Kaya sabi niya kay Jeremiah, gusto kong makita mo, Jeremiah, ang gusto kong iparating na mensahe. So, pinapunta siya sa isang bahay ng magpapalayo. And if we are going to read Jeremiah chapter 18 verse 4 hanggang 6, makikita natin dito yung mensahe na gustong iparating ng Panginoon sa mga tao. At makikita natin dito, sabi niya, nakita niya yung magpapalayok, alam niyo yung gumagawa ng mga banga, gumagawa ng paso, gumagawa out of clay, yung gumagawa ng, yung putik ba? Yung magpapalayok, nagpuporma ng mga flower vase, yung mga banga na pinaglulutuan. Ayan, yan yung pinuntahan niyang bahay. At nung pumunta siya doon sa bahay ng magpapalayok, nakita niya na yung palayok na nasa kamay ng magpapalayok ay wala na sa hugis, hindi maganda ang hugis, sira-sira, hindi maganda, patapon na. Dahil sira na yung palayok sa kanyang kamay, wala nang forma, wala nang beauty, wala nang ganda, ang pangit na. Dahil tupi-tupi, wala na sa forma, kaya dapat itatapon na sana yun. Pero nakita ni Jeremiah na yung magpapalayok na may hawak na sirang palayok ay ang ginawa niya, instead na itapon yung palayok na sira-sira na at wala nang forma, wala nang saysay, wala nang importance, wala nang gamit, wala nang silbi. Imbes na itapon niya yung palayok na yon, ang ginawa niya, inulit niyang ginawa yung palayok hanggang sa magustuhan niya ang hugis. Sabi niya doon, he formed it again in a form, shaping it what is seemed best to him. Pinorman niya ulit sa hugis na maganda sa kanya. So yan po, yan yung nangyari sa palayok. Imbis na itapon, dahil wala nang silbi, sira na basag na Imbis na itapon, ang ginawa ng magpapalayok, pinorman niya muli, inulit niya. At mas maganda ang ginawa niya, mas maayos, at mas matibay yung kanyang ginawa. At ano ang sinabi niya in the next verse? If we are going to see in the next verse, sabi ng Panginoon, O house of Israel, can I not do this as this potter does? Declares the Lord. Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, O Israel. Sabi niya, hindi ko rin ba gagawin sa inyo? Kasi nga, paulit-ulit na nagkakasala yung mga tao, kaya ang Panginoon nagagalit na din.
Kaya sabi niya, hindi ko rin ba gagawin sa inyo? Nagsusumamo na yung Panginoon sa mga tao. Itong ginawa ng magpapalayok, na imbis na itapon niya yung palayok na nasira, ang ginawa niya, binago niya, pinorma niyang muli sa mas magandang forma. At sabi niya, hindi ko rin ba gagawin sa inyo, mga Israelites, mga anak ko, mga tao ko? Kagaya ng ginawa ng magpapalayok, ganun din ang gagawin ko sa inyo dahil nasa kamay ko kayo, mga Israelita. Nasa kamay ko kayo, mga anak ko, mga tao ko, mga mananampalataya, mga sumusunod sa akin, mga nakikinig sa akin. Nasa kamay ko ang buhay ninyo. At kung yung magpapalayok ay pinahalagahan niya yung sirang banga, imbis na itapon niya, hindi niya itinapon, ginawa niyang muli, pinorma niyang muli. At ganun din ang gagawin ko sa inyo, mga anak ko, mga sumusunod sa akin, ganun din ang gagawin ko sa inyo. Ganyan po katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Imbis po na itapon na tayo dahil sa sobrang galit niya, dahil sa sobrang pagkakamali natin, paulit-ulit natin siyang niloloko, paulit-ulit natin siyang sinasabihan ng kasinungalingan, di ba? Maraming beses tayong nangangako na, Lord, pagsisilbihan kita. Lord, ikaw lang ang Diyos ng buhay ko. Lord, ikaw lang ang aking susundin. Pero pagkatapos nating sabihin, balik na naman tayo sa dating gawi. Balik na naman tayo sa dating daan na ating sinusundan, na nilalakaran. Yung maling daan, yung maling mga gawain, pabalik-balik tayo doon. Lagi nating binabasag yung magandang plano ng Panginoon, yung magandang forma ng Panginoon sa ating buhay. Tayo mismo ang sumisira. Pero instead na ibasura tayo ng Panginoon dahil wala na tayong silbi sa kanyang harapan, ano ang ginawa niya? Sinabi niya sa kanyang salita, pinorman niyang muli. Inulit niya tayong hinubog. Uulitin niya uling aayusin ang ating buhay. Bakit? Dahil siya po ang lumikha sa atin at siya ang may kapangyarihan at may kakayahan para baguhin ang buhay mo at buhay ko, kapatid. Mababago lang po tayo, mga kapatid, kung kasama natin ang tagapaglikha natin. Hindi po natin kayang baguhin ang ating buhay. Makailang ulit ba na plinano mo na magbago? Makailang ulit ba na plinano natin na ihinto natin yung kasalanan, yung mali nating ginagawa? Diba? Minsan, Lord, ayoko na, gusto ko nang magbago, Panginoon. Kinabukasan, yun na naman, nandun na naman tayo sa kasalanan. Ano? Hindi po talaga natin kayang baguhin ang ating buhay. Kaya kailangan po natin ang ating Panginoon. At salamat dahil kapag tayo po ay tatawag sa Diyos at magsusumamo at magpapakumbaba sa ating Panginoon, He is faithful and just. Papatawarin tayo ng Panginoon. Lilinisan niya tayo at pupormahin niya muli tayo sa mas maayos nating kapakanan, mas maayos nating kalagayan. Amen? Hallelujah! Sino po ang natutuwa na hindi tayo tinapon ng Panginoon? Di ba? Kaya buhay ka, kapatid! Kaya buhay ka! Minsan nagrereklamo tayo, bakit Lord, pinahintulutan mo na ako ay mabilanggo? Mamaya makikita natin, merong plano ang Panginoon kung bakit pinapahintulutan niya ang mga bagay-bagay. But I would like you to, para makita po natin kung paano po ba iniaayos ng Panginoon ang ating buhay. Gumagawa po siya ng milagro sa buhay ng bawat isa. At gusto ko po kayong dalhin sa isang kwento na kung saan naglalakad po si Jesus. Naglalakad po si Jesus at nakakita, kasama niya yung mga disciples niya, at nakakita sila ng isang bulag. Sabi ng mga disciples, okay, let's read in John chapter 9 verse 3. Kasi alam nyo, ang mga kapansanan or ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay ay minsan dahil din sa mga kasalanan na ating ginagawa. Yung mga disaster, yung mga sakuna, yung mga kamalasan, yung mga ano pang nangyayari sa ating buhay ay minsan nagiging sanhi kung bakit tayo nagkakaletse-letse, kung bakit tayo nakakaramdam ng maraming sakit dahil sa mga kasalanan. Kaya nung nakita nila yung bulag, tanong ng mga disciples, sabi nila, Panginoon, sino po ba ang nagkasala? Yung magulang po ba niya? Or siya? Kung bakit siya naging bulag? Sino po ang nagkasala kung bakit bulag ang taong to? Yung magulang ba niya? Or siya mismo ang nagkasala kaya siya nabulag? Oh, kaya ang sagot ng Panginoon sa kanya,
sa kanila. Sabi niya, neither this man nor his parents sinned. Wala sa kanila ang nagkasala. Hindi yung magulang or hindi ang taong ito ang nagkasala. Kaya siya nabulag. Pero bakit siya nabulag? Because ang gusto pala ng Panginoon kung bakit pinahintulutan ng Panginoon na mabulag siya ay, but this happened so that the work of God might be displayed in his life, para maipakita ang milagro at kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng bulag na ito. Kaya, ang tanong ng mga disciples, sabi nila, sino po ba ang nagkasala? O bakit tinanong nila kung sino ang nagkasala? Kasi nga, sabi ko kanina, yung mga nararanasan natin ay minsan bunga ng ating katiwalian, bunga ng ating kasalanan, bunga ng katigasan ng ulo natin, bunga ng katigasan ng puso natin. Pero ang sabi ng Panginoon, may mga pangyayari na hindi bunga ng kasalanan. Ito ay dahil gusto niya na i-display or ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kaya ito ang kanyang sagot. Sabi niya, nabulag ito dahil gusto ko na ipakita ang aking kapangyarihan. Ang aking kapangyarihan para makapagligtas. Ang aking kapangyarihan para manggamot. Okay? And if we are going to see, tignan natin in verse 6, ano ang ginawa ni Jesus sa bulag na ito para ma-display ang kanyang kapangyarihan. Kung titignan po natin sa verse 6, ang ginawa ni Jesus, he spit on the ground and made some mud with saliva and put it on the man's eyes. Ang ginawa niya, dumura siya sa lupa at minix niya yung dura niya at saka lupa, gumawa siya ng putik. Ew, di ba nakakadiri? Dura ang ginamit ni Lord. Dumura siya sa lupa, gumawa siya ng putik. I think nilaro natin ito noon eh. Yung hindi naman, parang magkaka-age lang naman tayo. Kaya alam ko na meron yung dura, yung nilalaro natin, dudura tayo sa putik and then kukunin natin plato, o kaya mangkok, o kaya baso, o kaya kung ano-ano pa ang fino-form natin noon. So si Jesus, dumura siya sa lupa, gumawa siya ng putik out from his spit. Mula sa kanyang dura at mula sa lupa. Kaya gumawa siya ng putik at yun ang ini-apply niya sa mata ng bulag. Inilagay niya doon sa mata ng bulag. At saka ano ang sinabi niya in next verse? At saka sabi niya doon sa bulag, punta ka doon sa pool of Siloam, doon sa tubig, doon sa tubig ng Siloam, at doon ka maghilamos. Bakit naman kaya? Hindi ba pwede na, Jesus, sinabi mo na lang sana na, be healed in my name. O kaya, ikaw na bulag, gumaling ka sa aking kapangyarihan. Pwede namang gawin ng Panginoon yun kasi pwede siyang makapagpagaling sa pamamagitan lang ng salita. Marami siyang pinagaling, kagaya ng mga may sakit. Sabi niya, your faith has healed you. Tapos biglang gumaling yung mga may sakit. Pero dito, kakaiba ang ginawa ng Panginoon. Dahil, bulag na nga, di ba, hindi na nga nakakakita, tinapalan pa niya ng putik, di double-double na. Double-double na yung pagiging bulag niya. Natakpan na pa ng putik. Tapos, tsaka siya inutusan na, pumunta ka doon sa pool of Siloam. Bulag na nga, paano naman siya maglalakad? Pupunta pa siya sa malayo para maghilamos. Ano bang purpose ng ating Panginoon? Gusto ng Panginoon, mga kapatid, na sa kanyang milagro, sa kanyang ginagawa sa ating buhay, gusto po niya na meron po tayong kaparte. Gusto po niya na meron din tayong gagawin kasi gusto niyang i-develop yung ating pagtitiwala sa kanyang salita. Gusto niyang i-develop yung pagkikinig natin at gusto niya na ma-develop yung ating obedience. Gusto na ipakita at iparanas sa bulag na ito na yung kapangyarihan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Pero, ang maganda dito sa bulag, hindi siya nagreklamo, hindi niya sinabi na, ano ba naman Jesus? Kaya nga ako dumudulog sa'yo dahil bulag ako, tapos tatapalan mo pa ako ng putik mula sa iyong dura, tapos uutusan mo pa akong maglakad. Paano kung madapa ako? Paano kung malaglag ako sa bangin? Paano kung ganito ang mangyari sa akin? Masagasaan ako kung tatawid pa ako ng kalsada. Hindi siya nagreklamo, sumunod siya. Kahit hirap siya sa paglalakad, kinakapakapan niya kung saan siya aapak. Sumunod siya sa sinabi ng Panginoon. And nung naghilamos siya ng ganyan doon sa tubig na sinabi ng Panginoon na pupuntahan niya, bigla siyang nakakita. Gumaling siya. Napakaganda.
Gusto pala, ayaw naman, hindi naman sadista ang Panginoon. Para ano ba naman si Lord, pinahirapan pa yung bulag, pwede namang gamutin niya lang na basta ilagay niya yung kamay niya, ilagay niya yung, itouch lang niya yung mata ng bulag, and then gagaling na. Bakit pa uutusan? Kasi gusto ng Panginoon na gamitin itong bulag na ito na para magsabi ng kanyang kapangyarihan, para magbigay papuri sa kanya. Kaya nung maghilamos siyang ganyan, ay bigla na siyang nakakita. Sabi ng ating binasa, so the man went and washed and came back seeing. Bumalik siya sa kanyang bahay na nakakita na siya. Kaya yan na-experience niya ang power of obedience. Yan din po mga kapatid, ang gusto pong iparating ng Panginoon na mensahe po sa bawat isa sa atin. Na sa ating pakikinig, nalalaman po natin ang kanyang kalooban. Napapakinggan po natin ang mga gusto niyang gawin natin sa ating buhay. At kung gagawin po natin, nasa dulo ng iyong pagsunod ang kapangyarihan ng Diyos para tugunin ang iyong pangangailangan. Tayo po ay may pangangailangan mga kapatid. Tayo pong lahat ay may kahilingan. At sometimes nag-i-struggle tayo. Sinasabi natin, bakit Lord, pinahintulutan mo na ako ay pumunta dito sa bilangguan na ito. Pero alam nyo mga kapatid, meron kung may bulag sa physical, meron din pong spiritual blindness na minsan hindi natin nakikita na yung nangyayari sa ating kapaligiran ay maganda pala ang plano ng Panginoon. Kaya yan, nagrereklamo tayo, Lord, bakit mo ako binilanggo? Bakit ganito ang nangyari? Bakit nila ako sinisisi? Bakit nila ako pinagbintangan, Panginoon? Nananampalataya naman ako, pero bakit mo ako dinala sa bilangguan? We need our eyes na makakita. Kailangan makita natin ang purpose ng Panginoon. Inilagay ka ng Panginoon sa bilangguan dahil ito po ay isang milagro para sa iyo. Instead na mapatay ka sa labas, ipinasok ka na lang sa bilangguan. Alam niyo po ang nangyayari sa labas? Kung nagkamali ka o kaya napasama ka sa isang sindikato at kakanta ka, sasabihin mo na ang katotohanan, ay parang manok na lang na pinapatay ang mga tao. Kung ikaw ay ipapasubo mo at gagawin mong tama ang buhay mo at alam nila na ikaw ang magiging tagapagsumbong, ay papatayin ka na lang na parang manok sa daanan. Naglalakad, isang tao naglalakad, nagawan ka lang ng mali, bang! Nagkagit-gitan sa kalsada, bang! Patayan dito, patayan doon. Inilagay ka ng Panginoon sa bilangguan dahil yan ang milagro ng Diyos sa buhay mo. Gusto ka pa niyang mabuhay, kapatid. Gusto ka pa niyang mabuhay para mapakinggan mo ang kanyang salita. Gusto ka pa niyang mabuhay para ihayag mo ang ginagawa ni Lord sa buhay mo. Amen? Mga kapatid, lahat po ng nangyayari sa ating buhay ay kapag tayo po ay susunod, tayo pong lahat ay may kahilingan sa Panginoon. Maaaring hinihiling natin, kaya yan, sinasabi namin palagi na isulat ninyo sa ating chat box ang mga panalangin ninyo dahil kasama niyo po kami sa panalangin. At meron tayong mga kahilingan sa Panginoon. Pero tingnan natin, matuto tayo sa bulag na ito. Sa dulo ng kanyang pagsunod, nandun yung katugunan ng kanyang kahilingan. Gusto niyang makakita. Gusto niyang makakita. Kaya nung inutusan siya ng Panginoon, hindi siya nag-atubili, hindi siya nagreklamo, sumunod siya dahil gusto niyang makakita. Kaya kapatid, kung meron kang gusto, sumunod ka din, kagaya ng bulag. Dahil sa dulo ng iyong pagsunod, yun ang milagro na katugunan ng iyong pangangailangan. Amen? Kaya yan po mga kaibigan ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Gusto niya tayong iayos, gusto niyang ma-experience natin yung kanyang habag at awa. Gusto niya tayong pormahin muli sa mas magandang anyo natin, mas magandang estado natin sa ating pamumuhay. Pero kung itong bulag ay sumunod at gumaling, meron din naman isang karakter dito sa Bible na kung saan naman ay muntik-muntik na niyang na-miss ang katugunan ng Panginoon sa kanyang kalagayan. Kasi ito naman si Naaman. May isang kwento dito sa Bible na mayroong isang tao na may mataas na ranggo sa politika siguro, o kaya sa militar, o kaya sa kung ano mang nasasakupan niya. Siya ay isang mataas na opisyal, ano? At alam niyo, kapag mataas ang opisyal, may ranggo or may posisyon na mataas, minsan matangos ang ilong kahit pango eh. Yung pangong ilong ng mga minsan tumatangos yan kapag may posisyon o kaya may kapangyarihan.
Ganyan po ang nagagawa ng kapangyarihan. Kahit hindi ka makisig, kung mayroon kang posisyon, parang feeling mo makisig ka na din. Oo, ganyan ang nagagawa ng makapangyarihan. At itong si Naaman, mayroon siyang posisyon, pero may leprosy siya. Alam niyo po ang leprosy, isang sakit na pinandidirihan ng mga tao. Okay? Isa pong sakit na ayaw ng mga taong makihalubilo. Kaya yung mga may leprosy noon, nung wala pang gamot ang leprosy, ayan, doon sila sa tuktok ng bundok. Nakahiwalay sila sa lipunan, hindi sila tanggap ng lipunan. Kaya doon sila sa tuktok ng bundok namumuhay kasi nakakadiri ang may leprosy. Pero ngayon po, may lunas na po ang leprosy, mga kapatid. Huwag na po tayong mandiri or kung mayroon nang gumaling mula sa leprosy, gumaling na po sila. Huwag na po natin silang pandirihan. Huwag na po natin silang tanggapin po natin. Okay? Kaya itong si Naaman na ito, gusto niya ding gumaling. Ang problema, may nagsabi sa kanya, may nag-advise sa kanya na, pumunta ka sa bahay ng isang alagad ng Panginoon. At doon, gagamitin siya ng Panginoon na pagalingin ka. Pumunta siya doon sa bahay ni Elisha. Pero dahil mataas ang kanyang posisyon, may self-entitlement siya. Kasi, nung pumunta siya doon, tapos may nagsabi kay Elisha, Elisha, nandyan na po si Naaman. Tapos sabi ni Elisha, hindi lumabas si Elisha. Hindi niya hinarap si Naaman. Nag-utos lang siya ng kanyang alagad na, okay, sabihin mo kay Naaman na pumunta siya doon sa Jordan River at doon siya maligo ng 7 times. 7 times siyang magbabad sa tubig at gagaling siya doon. Hindi siya lumabas para harapin si Naaman. Mataas ang posisyon ni Naaman. Kaya, dahil hindi lumabas si Elisha na alagad ng Panginoon, naggalit si Naaman. Sabi niya, ano ba naman itong alagad ng Panginoon na ito? Hindi man lang siya humarap sa akin. Nag-utos lang siya para may magsabi sa akin ng instruction. Meron siyang self-entitlement dahil mataas yung posisyon niya. Kaya feeling niya, dapat mag-bow down yung alagad ng Panginoon sa kanya. Pero si Elisha, gusto din niyang turuan si Naaman ng pagpapakumbaba. Kaya mga kapatid, kung may mataas tayong posisyon, kung pahintulutan man ng Panginoon na makamit natin na mailagay tayo sa authority, mailagay tayo sa mga posisyon, huwag tayong magmataas kasi ibabagsak ni Lord ang mga mapagmataas. Salamat sa mga jail wardens natin at jail officers natin dahil yan, nagpapagamit sila para maipatupad ang pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. But we pray na manatili po tayo. Let's keep our foot grounded in the ground. Let's keep our humility para hindi po tayo ibagsak ng ating Panginoon. Amen? Kaya yan, sabi nagalit si Naaman, sabi niya, ano ba naman? Tapos, uutusan mo pa ako? Unang-una, nagreklamo si Naaman dahil sa kanyang posisyon, hindi kinilala ni Elisha si Naaman na mataas na posisyon dahil hindi siya humarap para i-welcome siya. Kaya nagre-reklamo si Naaman doon. Pangalawang reklamo ni Naaman, sabi niya, bakit sa Jordan River pa? Alam niyo kasi ang Jordan River, madumi. Hindi po siya malinis. Maduming tubig at saka malayo. Kaya sabi niya, bakit sa Jordan River ba? Ang dumi doon, tapos ang layo. Hindi ba pwedeng dito na lang sa Damascus na mas malinis at mas malapit? Sabi na naman ni Naaman, tignan ninyo itong Naaman na ito. Siya na nga ang may pangangailangan, siya pa ang mataas, tapos siya pa ang demanding. Alam niyo kung ikaw ang may pangangailangan, dapat magpakumbaba tayo. Kunwari, kailangan mo ng sabon. Hihiram ka or hihingi ka. Pahinga ng sabon? Ganun ba? O kaya, sabon mo nga dyan. Ilabas mo nga yung sabon mo. Pwede bang ganun? Kung ako ang hihingan mo o kaya hihiraman mo, ayokong ilabas. Ang pangit ng paghiram mo Ang pangit ng manner mo Kaya hindi pwede. Kaya itong ugali ni Naaman, hindi maganda. Sabi niya, hindi ba pwedeng dito na lang sa Damascus? Ang layo-layo ng Jordan. Sabi niya, siya ang may pangangailangan, siya ang may leprosy. May leprosy na nga siya pa ang matapang. Pero sumunod pa rin siya. Kahit ganun na nagre-reklamo siya, wala siyang choice kasi sabi ng kanyang alagad, Sir, di ba? Ikaw ang nangangailangan ng kagalingan. Bakit hindi ka na lang sumunod para ikaw ay gumaling? Anong mangyayari sa iyo kung ikaw ay magmamataas? Sabi ng alagad ni Naaman. Kaya in short, sumunod si Naaman kahit hindi bukal sa kanyang kalooban. Sumunod siya. Pero alam niyo ang nangyari, nung naligo siya doon sa Jordan River, 7 times na lumubog siya from the tubig. Paglabas niya pa after ng 7 times,
Oh, ang kinis na ng kanyang balat na kagaya ng balat ng isang baby. Oh, kaya makikita natin, nasaan na naman yung milagro? Nasa dulo ng pagsunod. Nasa dulo ng obedience yung milagro, mga kapatid. Kaya, si Naaman, although nagrereklamo yung kanyang kalooban, ayaw niyang sumunod. Pero, sumunod pa rin siya in the end dahil gusto niyang gumaling. Pero nung sumunod siya sa kautusan ng alagad ng Diyos, ano ang nangyari? Na-restore yung kanyang balat, na nagamot siya, mga kapatid. Kaya ang tinuturo po ng ating Panginoon, mga kaibigan, at nagpakumbaba siya after na nakita niya na siya ay gumaling, nagpakumbaba siya at gusto na niyang magsamba sa Panginoon. Kaya ito po ang aral natin sa umagang ito, mga kapatid. Ikaw at ako ay may pangangailangan. Maaring kagalingan, maaring kaligtasan, maaring pagkilos ng Panginoon sa inyong mga kaso, maaring pagmold uli ng Panginoon sa ating mga buhay, pag-aayos ng Panginoon sa ating mga buhay, maaring magulo ang ating pamilya. Pero mga kapatid, ang gusto pong iparating ng Panginoon, ang katugunan sa iyong pangangailangan ay nasa dulo ng iyong obedience, nasa dulo ng iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Meron pong kapangyarihan ang obedience, mga kapatid. Kung susunod po tayo sa kalooban ng Panginoon na napapakinggan natin every now and then, nandun po ang katugunan ng ating pagpapala, ng ating mga hinaing. Subukan po natin ang sinasabi ng Biblia. Sinubukan na natin ang lahat ng mga bagay pero walang nangyari. Why don't we trust God? Why don't we start believing in the Lord? Wag na tayong lumayo. Subukan po natin ang Panginoon. Naranasan na natin ang lahat ng solusyon pero walang nangyari. Ngayon naman, bigyan natin ng puwang ang Panginoon sa buhay natin. Tugunin natin, sundin natin ang kanyang kalooban na ating laging napapakinggan. Sana po, mga kapatid, nakapagdulot po ng kalakasan, nakapagbigay po ng kaliwanagan at kalinawan sa bawat isa sa atin ang ating napakinggan. Nawa, mga kapatid, magpatuloy po tayong maglingkod, manampalataya at makinig at gawin po ang ating napapakinggan. Ito lang po ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin at salamat po sa pakikinig. At bago ko po ibalik sa MC natin, pwede po bang samahan niyo po ako sa maikling panalangin, at kung may pangangailangan ka na gusto mong tugunin ang Panginoon, itaas mo ang iyong kamay at manalangin tayo. Taas mo ang iyong kamay, kapatid. Sige, manalangin tayo at na may pananampalataya. Hallelujah, Panginoong buhay at makapangyarihan. Salamat po, O God, sa mga salita na aming napakinggan na nagdulot po sa amin ng kalinawan, Panginoon, kung paano po kami maglilingkod, kung paano po kami susunod, kung paano po matutugunan ang aming mga pangangailangan. Lord, narito po ang iyong mga anak, Panginoon, nakataas ang kanilang mga kamay, O God. Hindi ko po alam ang kanilang mga pangangailangan. Hindi ko po alam, Panginoon, ang kanilang mga hinaing. Hindi ko po alam ang kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon. Pero ang tanging alam ko, O God, ay Lord, ang mga tao na lumalapit sa iyo ay hindi mo pinagtatabuyan, Panginoon. At lahat ng umihiling sa iyo, Panginoon, ay tinutugunan mo. Lord, narito kami, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Nakataas ang aming mga kamay bilang tanda ng aming pagsuko, O God, at pagsusumamo sa inyo, Panginoon. Lord, dalangin ko po na tugunin mo ang bawat pangangailangan ng aking mga kapatid mula sa bilangguan. Tugunin mo, Panginoon, palakasin mo sila, Panginoon. Kung meron man pong may sakit sa kanila, O God, Lord, I pray that you heal them. Pagalingin mo sila, Panginoon. Hipuin mo sila, Panginoon. At kung meron man pong nangihina at nawawalan na ng pag-asa, Panginoon, yakapin mo sila, Panginoon. Ipadama mo, O God, na sila ay mahalaga. Ipadama mo, Panginoon, na sila ay nasa kamay mo. At Lord, pinoparmo mo sila sa mas matatag at mas matibay na anyo, O God. Mas magaling, mas maganda, Panginoon, na plano at purpose mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, dinudulog namin sila sa inyong mga kamay, O God.
Continue to help them, Lord. Empower them, O God. Continue to bless them, O God. Even yung mga kaso nila, O Lord, na kanilang dinadaing sa inyo, Panginoon. Even yung kanilang mga pamilya, ang mga buhay nila, lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa katugunan. Salamat po sa katagumpayan. Salamat sa iyong paghipo, Panginoon. Inaangkin na namin ang kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat, O God. Ikaw ang aming itinataas at dinadakila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless mga kapatid. Ang Panginoon po ang katugunan sa lahat po ng problema natin. Salamat po at ibinabalik ko po sa MC natin.